Usap po tayo. Dito si Kuya Noe, oh. Good morning po, Kuya Bal, Ate Edna. Kuya Noe, channel mo ba yan, Kuya Noe? Si ito, Kalingap Warriors ito. Malaking tulong ito sa Kalingap Warriors. Siya ang gumawa nung ledger ng mga pasaway na mga fake page. Kuya Noli, i-subscribe po natin, Kuya Noli. Magandang araw po, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kalingap. Narito na naman po ang inyong Kuya Noli. Saan man po kayong panig ng mundo naroon ngayon, sana po ay maayos ang inyong kalagayan. Magandang araw po o magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong video pong ito, ang isi-share ko po sa inyo. Marami po kasing nag-message sa akin na sinasabi, Kuya Noli, paano ba kami makakapag-report ng mga fake channels, mga fake FB pages? Kaya po ngayon ay minarapat po natin na magpakita po sa inyo kung paano po ang ginagawa naming pagre-report sa Kalingap Warrior Team. No? Magpapakita po ako sa inyo ng proseso or steps ng reporting ng YouTube, ng Facebook page. Yan. At sana po ay magamit po ninyo ito sa pagre-report. No? At sana po wag na kayong manood doon sa mga fake pages at mga fake channels. Doon na lang po tayo sa Kalingap Original Creators. Alright? Sige po. Ito po. At mamaya po, pagkatapos po nung demonstration, kumustahin po natin kung ilang milyon ng episodes or ilang episodes na ang may million views ng Jomcar at saka EDC, no? Tingnan po natin. Okay. So, ngayon naman po ay papakita ko sa inyo kung paano po kami nagre-report, no? Nagsisimula po kami dito sa listahan namin ng mga fake pages. Marami na po 'yan, ano? Ngayon po, yung mga naandyan na verified fake pages ay fake channels and fake FB pages ay 153. Mali po yan. 154 na, no? At marami pa pong reported. Yung mga reported dyan na sheet, ay marami pa po iba-validate dyan. Almost 124 pa po yan. Na, pag na-validate po na fake po yan, sinasama po namin dyan. At walang humpay po araw at gabi ang pagre-report kasi yung iba pong members ng Kalingap Warriors ay nasa ibang bansa. Pag araw sa kanila, nagre-report sila. Pag dito naman sa Pilipinas, gabi sa kanila, araw dito, kami naman po nagre-report. Ayan. So, papakita ko po sa inyo yung step-by-step procedure or step-by-step process ng pagre-report. Ito po, ang ipapakita ko po sa inyo ay yung pagre-report ng isang buong channel ng YouTube na gumagamit po ng mga Kalingap videos, no? Ito po, panoorin ninyo. Sisimula po tayo sa pag-identify ng fake YouTube channel. Let's say ito pong MVC, music video clips, no? Yan, nilalagyan po niya ng music pero obvious na talagang mga Kalingap resource to o Kalingap contents yung kanyang ginagamit. Yan. So, meron pa siyang disclaimer dyan o na sinasabi niya na hindi niya intensyon na nakawin, no? So, siya na rin na umamin na nakakaw niya. Ayan, no? Hindi ko po intensyon na nakawin ang video na ito. At lalo na hindi ko hinangad na magkapera. So, totoo lang. Ayan. Ang gagawin nyo po, pupunta po kayo dun sa about, tapos hanapin yung report user, then select report user. Pagkatapos usually, pamimiliin po kayo yun ng rason ng i-report niyo. Spam and scam, pagka the whole channel po yung i-report niyo, spam and scam, kasi hindi naman po yan legit, di ba? Pagkatapos po, pamimiliin po kayo ng YouTube na sa buong channel po kasi ang i-report natin, buong channel. Sabi niya, ibig ba sabihin lahat ng video sa channel na yan ay hindi sa kanya?
So iniisa-isa po namin yan, ano, kasi meron po mga channel na hindi naman po lahat ng video ay kalingap ang pinanggalingan. Pero ito po ay talagang lahat po ito kalingap, yung pinanggalingan, ano. So pinipili po namin yan na isa-isa. Ayan. Tignan nyo po kung gaano kahirap o kung gaano ka-tedious po yan. Pwede rin po itong gawin using cellphone, ano. Ayan. Isa-isa po yan. Pagkatapos, next. Ayan. Tapos naglalagay po kami ng comment dyan kung bakit namin nire-report, no. Usually, sinasabi lang po namin dyan that this channel is not authorized to use kalingap contents, no. Be it videos or photos, no? Yan. Kasi parang intellectual property po yan, yung pinaghirapan po ng content creator natin na basta-basta na lang nilang gagamit without saying pwede ba magamit namin to, ganyan, o magamit ko to. So, wala, ano. So, nire-report po natin. Ganyan. Mag-thank you naman tayo. Thank you. Yan, tapos submit. Pag sinubmit po natin yan, ayan, sasabihin niya na receive nila at i-review nila yung iyong complaints. Ngayon po, ang susunod naman dyan ay yung pagre-report naman po ng isang video, not the whole channel, ano? Isang video na nakita ninyo na may violation, katulad nito ng Julo Mix Vlog, no. So pag tiningnan po natin 'yan, karamihan po ng videos niya diyan ay talagang galing sa kalingap. Ayan. So kuha po tayo ng isang video. Bawa 'yan. O mayroong reactor, ano? So i-react. So hanapin niyo po yung tatlong dots, tapos report. Tapos, usually pag ganyan, legal issue, no? Copyright. No? Ilalagay ko. Tapos, pamimiliin po kayo kung anong specific copyright issue. Then, press next. Tapos na po. Yun lang. Ganun lang yung ano. Pupunta po kayo sa page na paano mag-file ng complaints, ng copyright, you know. So, ganun lang kasimple. Pagka isang video lang yung i-report. Pag nakita po ninyo isang video, ganun lang po yung pag-report. Pero kung gusto po ninyong gawin yung isang buong channel, yun po yung ginawa ko kanina na meron pa pong pipiliin na isa-isa ng mga videos. Let's say kung 100 videos po yun, minsan 126, 150, medyo matagal po, no? Pero talagang ganun po yung procedure and steps, no? Alright, so ngayon naman po, ang ipapakita ko naman sa inyo ay kung paano mag-report ng isang fake or unauthorized Facebook page. Okay, so Facebook naman po tayo. Ito po ang isang demonstration. So, hanap muna tayo ng isang FB page. Galing po tayo sa listahan. Sa listahan po namin, dami dyan, no? Yan, Kalingap Reels. Tingnan po ninyo yung content or contents ng Kalingap Reels na to. Napakarami po, puro Kalingap videos. Ka-upload pa lang po niyan, meron na agad, no? Kuya Val, si Kalingap Rab, naandyan na. Oh. So, dami po. So, ang gagawin po ninyo dyan, hahanapin din po ninyo yung tatlong tuldok o yung tatlong dots. Andyan po yan sa may bandang kanan. Ang tatlong dots na yan, ibig po sabihin yan, yung, i-report mo yan, o yan. Search, find support or report, and block. Yan. Tapos, tatanungin ka po niya, ano yan. So, sabi natin, intellectual property or fake account, no? Ayan. So, pamimiliin po kayo niyan, no? Yan. So, ganun lang po ang pagre-report ng
isang fake or unauthorized Facebook page. Hey, maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon po, ay dadako naman tayo sa kumustahin naman po natin ang mga million views ng Jomcar at saka EDSI. Alright, so nandito po tayo ngayon sa dashboard ng Jomcar at saka EDSI views, no? So, kung kayo po ay nanonood doon sa mga previous video ko, ganito ko po siya nire-report, para madali po nating maintindihan. Yun pong mga blue bars, yun po yung sa Jomcar na views. Yung naman pong yellow ay sa EDSI na views. Yun pong pula na marka o linya, ibig po sabihin niya na yung 1 million mark. No? Ibig sabihin, ang mga views po na lumalampas na dyan o yung mga bars na lumalampas na dyan, ibig sabihin, naka 1 million pataas na po yung mga episodes na yan. Ito po sa baba, ito po yung mga episodes. Episodes 1 hanggang 24 yung EDSI, hanggang 39 naman po yung Jomcar. Alright, yan. Yun pong sa taas ng mga lines, yung mga months po yan. Gano'n na sila katagal. Sige, so sa Jomcar, ilan na po ba ang kanilang mga episodes na may mahigit 1 million or 1 milyong views na? Ayan, yung mga may bilog po na pula, yan po yung mga episodes na meron ng 1 million. So pag binilang po natin yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 episodes, no? 17 episodes na meron na pong 1 million mahigit ang views, no? So, sa 17 episodes na po niyan, ang total views na po ng Jomcar ngayon ay 38.7 million views na ang kanilang na-generate. Galing! Congratulations sa mga Jomcar! Ayan. Okay, tingnan po natin dito kung sila po ay hahabol o maghahabol pa, no? Kung sila po ay magmamarathon, alin-aling mga episodes po ba ang pwede nilang tutukan? Yung medyo malapit-lapit na po ng 1 milyon, di ba? Pwedeng pagpuyatan. Itong episode 13. Ayan, episode 13 ay parang 900,000 na to. Kulang na lang 100,000, 1 million na. Ano pa yung pwede? Episode 27, mga 800,000 mahigit na. Yung episode 29, yan, malapit na to, 900 plus na to. And episode 34, yan, pwede pong tutukan, 34, 29, 13, malapit na po, tsaka tong 27. Yan, pwedeng tutukan ng mga Jomcar. Alright. Now, punta naman po tayo sa EDSI. Alright, sa EDSI po, ilang episodes na po ba nila ang mayroong 1 milyon o mahigit? Okay, yan, bilangin po natin. Yung mga may bilog, yan po yung mga episodes na nag-1 milyon na. Ito po ay episode 1, 2, 5, episode 9, episode 13, at saka 18. Alright. Congratulations, EDSI! I believe ang nag 1 million dito recently ay yung episode 13. Ito pong episode 13, nag 1 million na po yan. Sige, so ngayon ang EDSI po ay meron ng 6 episodes na merong 1 million at meron po siyang total na 19.07 million views. Congratulations sa mga taga EDSI. Ang alam ko sa Jomcar, yung recent na nag 1 million sa kanila ay yung episode 25. Ayan. So,
With that, ang total po natin ngayon sa dalawang love teams na yan, ang total po nating episodes na mahigit 1 milyon ay 23 episodes na po. With a total of 62.18 million views. Grabe talaga. Grabe. So, yan po ang ating update ngayon sa Jomcar. At sana po yung ating mga kasamahan sa mga grupong ito ay wag po kayong magsawa na sumuporta sa pamamagitan ng inyong panonood, no? Panonood lang po natin, nakakatulong na po tayo sa charity na ginagawa po ng Kalingap. No? So wag po tayo manghihinawa. Meron po sa akin mga nagtatanong noon, sabi po sa mga comment section, sabi, Kuya Noli, talaga bang nakakount yung views ng pagmamarathon, Pagmamarathon? Nakakount ba yon? Alam niyo, tinanong ko yan doon sa mga kaibigan kong IT experts, Tinanong ko kung halimbawa yung isang cellphone ko sa YouTube, nakakount ba yung yung mga pagmamarathon? Ang sabi po nila, ang counting po kasi ng YouTube ay per IP address, per device. So halimbawa may cellphone kang 3, nakakonekta yun sa internet, kahit na sa isang Wi-Fi connection yun nakakonect, pero yung device ay may kanya-kanyang IP address. Si YouTube po ay kinakount po niya yon per device, per IP address. Pero meron pong mga IT expert din na nagsasabi na ang YouTube ay hindi naman the whole 24 hours ika-count niya yung lahat ng ng pag-ulit-ulit mo o pag-replay mo ng videos. Meron pong certain number of replays per IP address, Yun pong number, how many replays ang pwedeng i-count ng YouTube, hindi nila dinidisclose kung ilan. Pwedeng 5, pwedeng 7 or more than that, or pwede namang less. So, kung ang tanong po ay nakakount po ba yon? Yes, nakakount po yung multiple replays. Kaya lang po may limit po per 24 hours. And per device po yon. Kung yung laptop mo ay nagmamarathon, yung cellphone mo ay nagmamarathon, o meron kang 3 cellphone, sabay-sabay po yon. Iba-iba po yung count ng views. Alright? So, maraming pong salamat sa inyong lahat at sana po ay na-inform po tayo, especially sa mga fake pages. Encourage po natin, wag po tayong manood sa mga fake channels na nilalagyan pa po ng istorya. Nilalagyan pa po ng istorya yung video clips, o kaya man picture lang tapos gagawa ng reaction. Na mali-mali po yung istorya at minsan yun pa po yung pinag-uugatan ng bashing. Nagugulat na lang yung ating mga beneficiaries at saka yung ating mga talent sa Kalingap na sila ay may issue ng ganito, ganyan, may chismis na, may bashing. Kasi po nanggaling po yun dun sa mga fake channels na nagre-react tapos andun na yung mga bashers. Kasi sa mga fake channels, wala naman po nagbabantay doon ng mga Jomcar, ng mga EDC. Puro bashers po yung mga naandun. Kaya walang nagtatanggol. Doon po yun. So, bantayan po natin itong mga fake channels na to. I-report po natin. May demonstration po ko kanina. Salamat po. Mga Kalingap, huwag po nating kalimutan. Mag-subscribe po tayo sa channels nila Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at saka ni Kalingap Rob, Huwag po tayong makalimot sa pagtulong sa kanila sa pamamagitan ng ating panonood. While we are enjoying, we are doing charity. Salamat po. Pagpalain po kayo ng Diyos.